against fake news pala talaga ang dahilan kung bakit tinanggap at itinalaga ni Pangulong Marcos Jr. si Attorney Claire Castro, broadcaster, vlogger na kilala in public. Okay? May mga proseso palang pinagdaan at yun na may normal. Hindi basta-basta i-appoint talaga. Pero ang mission talaga, hindi man siya presidential spokesman, pero siya talaga yung taga-salo, siya taga-depensa, siya magbibigay ng mga clarification tungkol sa naglalabasan. Hit na talaga ni Pangulong Marcos ang fake news. Sino ba namang tao ang gugustuhin ng fake news? Diba? Mga DDFs lang naman ang trip na trip ang fake news. Gustong-gusto nila yung fake news. Kapag sinabi ni Digong na binebenta ni PBBM ang gold bar, tuwan-tuwa sila dyan. Gustong-gusto nila yan. Kapag sinabi ni Digong na bumalik na daw ang droga, gustong-gusto nila yan. Nagpapalakpakan pa kahit na ang totoo, hindi naman nasugpo ni Digong ang droga. Diba? Mga DDFs lang naman ang mahilig sa fake news. Pakinggan natin itong interview sa kanya. Oy, Christian, salamat si Christian Esguerra po yung nag-interview sa kanya, isang kilalang broadcast journalist ng ABS-CBN dati, pero ito ay nagbablog na rin ngayon. At maganda yung kanyang interview. Kailangan natin i-share itong ganito mga interview at paliwanag for public kasi malalaman natin ang tunay na dahilan. Kaya nga nalaman ko na ang mission talaga ng ating Pangulo at gustong mangyari ng ating Pangulo, itigil, labanan ang fake news dahil nakakasira sa ating bansa. Pakinggan niyo itong paliwanag na ito. Paano nag-umpisa? Siya na-appoint? Paano niyo tinanggap? At ano ang kanyang mission? Lang sagot. Okay. So I was thinking na pag hindi ako sumagot, tapos na. Yun. Kinukwento yung tawag sa kanya. So yun. And then, nire-recruit na siya nun. They kept on calling me 4 times and then I was invited. Never thought that I would meet the president agad. So yun. Ang hirap tumanggi pagka meron kang alam na pwede mong itulong. Yung pala yung feeling na pagka alam mo sa sarili mo may na itutulong ka pala sa gobyerno. Correct yan. Hindi ka pala makakatanggi. Yun Okay, before accepting this job, nakausap niyo personally yung presidente? Yes. Yes, siyempre naman. As in face-to-face? Yes. Kaya ako usap ng personal yan, bago i-appoint Yun nga, paano ako makakatulong kung paano iiwasan or malilesen, mababawasan yung mga fake news. Parang kasi yun yung pinaka-concern Kasi hindi siya nakakabuti sa bansa, in totality, in general, hindi siya nakakabuti sa bansa. At the same time, sabi nga natin, gustong ipaabot ng Pangulo. Kung ano ba yung pwedeng itulong ng gobyerno na minsan nabablock, mas nauuna kasi sa headlines, Christian, yung mga intriga na mga news, alam mo yon. So yung mga magagandang nangyayari, hindi siya nasa headlines Okay. So, pero when you got ay, sorry. Sige. Go ahead, Christian. Pasensya na kayo, medyo nagkakaproblema yung signal namin, kaya minsan nag-overlap yung kwentuhan namin. Pasensya na rin kayo, dami kong gusto itanong kay Attorney Claire. This is my first time to speak with her. I would have wanted this to be face-to-face. Pero okay na to, mabilis ng response niya when I invited her. Actually, hiningi ko yung number niya sa talagang kwentuhan lang talaga ito, hindi lang interview. Parang kapihan, kwentuhan lang ito. Salamat sa pagbibigay ng number. Okay. Opo. Nagkaroon ba kayo ng misgivings when you were invited to join Malacanang sa communications team? Kasi basically, you'll be speaking whether you like it or not for the president. Correct. And this is Bongbong Marcos. Given the history of the family, and of course, matindi rin yung konteksto ng away nila with the Dutertes ngayon. Did you have any misgivings? Wala. Nung nalaman ko, sabi ko, kung ako nga ay makakatulong, Christian, kung makakatulong ako, sa pamamaraang kaya ko, hindi na siguro ako magdadalawang isip ngayon. Hindi lang ito para sa bansa, para na to sa taong bayan, Christian. Ayun. Good. Okay. Galing. Pero, what exactly ba yung trabaho ninyo bilang Malacanang press officer? Ayan na. Parang ang gulo, di ba? Kasi pag sinabing nakapagsalita ka, para spokesperson ka. Pero ipinangako kasi ni Pangulo na hindi siya magkakaroon ng spokesperson. And at the same time, Christian, yung Office of the Presidential Spokesperson, na-abolish yun. So, ako ay
mag-explain lang, mag-expound lang siguro ng mga direktiba, pronouncement ng Pangulo. Magkakaroon kasi, Christian, ang Pangulo ng once a month na press con. Siya talaga yung magsasalita. He will be speaking for himself. And siguro kung may nakalimutan lang itanong ang media, kung may ibang concerns na hindi nila maaabot ang Pangulo, yun lang yung maaari nating i-explain during the press briefing. Okay. Pero for all intents and purposes, and nakikita naman ng publiko, since you were designated, since you took your oath, basically you're performing the job of a spokesperson. So bakit hindi pa yun ang designation? Ayaw na nga ng presidente ng spokesperson. Incidental. Wala na kasi talaga yung office of the presidential spokesperson. So I will be under the PCO. Nabolis na nga. Oo nga, pero di ba tama naman? Kayo rin nagsasalita ngayon for Malacanang. Ulitan Over the past couple of days. But you can Pwede naman undersecretary lang. Or one of the. Siguro ganun yung tingin talaga na iba. But for me, ang mandato ko lang is just to explain. Di ba? Okay. And fill in the gap kung meron sa mga natanong na hindi agad na sagot o may mga issues na kailangan sagutin. Ako yung mag-e-explain. Kung wala ang Natanong niyo ba, attorney, kung nung in-invite kayo to join Malacanang or the Marcos administration, why of all people ako? Bakit si Attorney Claire Castro? Alam mo, Christian, pagkausap mo yung Pangulo, parang wala kang matatanong. Sa totoo lang. Bakit? Totoo yan. Ibang piling pa presidente ang kausap. Makikinig ka lang. That's the feeling that I had the first time I met the President. Christian, kasi hindi ko naman in-expect eh. Totoo yan. Never in my life na in-expect ko na mapupunta ako na Malacanang. Alam mo yung feeling na, ba't nandito ako? Minsan ako tanong ko sa likod, ba't ako? Maski na ako, Christian, nagtatanong ako, bakit ako? Maybe, may nakita sila sa akin. Because of my radio station, my program, vlogger, my program, the radio station, RMN, DZXL, or yung pag-vlog ko. Because makikita mo naman, Christian, sabi mo nga, parang meron tayong parehong viewers di ba? Yung pag nag-vlog kasi ako hanggat maaari, ay itatama ko. Kung may maling nasabi, ito yung fake news. Hindi ko masasabing totally fake news. Pero pag may mali, especially mali sa batas, yan si Communication Undersecretary Malacanang Press Officer Attorney Claire Castro. So malinaw. Inibitahan sila, gano'n naman talagang proseso. At yun, sang-ayon ako dun Yung isa sa sinabi niya na pagkaharap mo na ang presidente, kahit sino pang presidente yan, talagang makikinig ka na lang, hindi ka na parang mawawala na yung pagkakataong ikaw yung magtanong. Tanong mo sa mga cabinet secretary, tanong mo sa mga malalapit sa Pangulo, ganun talaga nag-iiba ang feeling mo o pakiramdam mo pag presidente na yung kaharap mo. So pag inibitahan ka sa kung ano man okasyon, birthday, or anniversary, or trabaho, kung ano man ang dahilan kung bakit ka nagkikita, makikinig ka lang talaga muna Hindi mo pwedeng kontrahin. Yun po yung, hindi ko alam kung anong meron pagkaganon na pag presidente na ang kaharap mo. Iba talaga. Ganun pa man, ayan na nga po. Malinaw na ang mission talaga ay labanan ang fake news. Yun daw talaga ang, ayaw na ng Pangulo ng fake news, nakakasira na, naramdaman na yung 2.5 years, enough na yon na fake news ang ginagawa ng iba against administration. Yun nga po kasi ang pinaka-problema dito sa ating bansa, yung fake news na yan. Grabe po talaga ang ginawang pagpe-fake news nito pong mga BBM vlogger. Sa totoo lang, alam nyo po, lumala po ang fake news noon pong kainitan ng Labanang Kibuloy at General Torre. Grabe ang fake news nila noon. Napakarami nga nagpe-fake news noon kung ano-ano mga nilalabas nila na negatibo laban sa ating gobyerno, laban sa ating Pangulo, laban kay General Torre. Napakarami po talaga niyan. Ngayon, meron pong isang tao na notorious po sa pagpe-fake news ngayon. Dati po siyang tauhan ni PBBM. Ang nakapagtataka lang, grabe itong mag-fake news. Pero, alam niya naman sa sarili niya, dahil nga abogado to, alam niya sa sarili niya na ang mga sinasabi niya hindi naman din totoo at walang basehan at puro, alam niyo yung paghahanap lang ng maibubutas sa ating Pangulo ang kanilang ginagawa.
Panoorin po ninyo itong video na ito. Malalaman nyo kung sino po yung isa sa mga fake news peddler ngayon. Attorney Vic Rodriguez and his fake scandal. I almost didn't bother with this one. Another day, another manufactured outrage from Attorney Vic Rodriguez. The man who treats misinformation like a side hustle. But this was just lazy. His latest stunt, turning a routine budget release into a full-blown conspiracy. According to him, 65% of the 2025 GAA is already gone, and at this rate, the Philippines will be broke before the year ends. As expected, he throws in his usual buzzwords, utang, pambubudol, walang takot sa taxpayers, hoping to make it sound like an expose. But all he's really exposing is his own ignorance about how the budget actually works. Spoiler alert, nothing unusual happened. If you want an actual explanation, go to USEC, Goddess Hope Liberan's page. She lays out the facts clearly. Unlike Attorney Vic's vague fear-mongering, her post actually makes sense. Turns out this is normal. It has always been normal. Since the DBM was created, a large portion of the budget has been released immediately after the GAA is signed, so government agencies can function. According to USEC, Liberan, there are two types of budget releases. Comprehensive release. This means agencies get immediate access to funds so they can implement programs, pay salaries, and operate smoothly. It doesn't mean the money is gone. It's simply made available when needed. For issuance of SARO FISARO, these are funds that require additional approvals before release, such as congressional insertions or special projects, needing clearance from the DBM or the Office of the President. In short, when they say 65% of the budget has been released, it doesn't mean it has been spent. It just means agencies have access to it for essential expenses like salaries, ongoing projects, disaster preparedness, and day-to-day operations. If Adi Rodriguez actually cared about budget releases, he would have been outraged years ago, but he wasn't. Here's what the historical data shows. Duterte Administración, 78% released, higher than 2025. 2024, BBM Administration, 78.1% released, also higher. 2017, Duterte Administración, 65.7% released, similar to 2025. So where was Attorney Vic's moral outrage back then? Nowhere. Because this isn't about the budget. It's about him. This is classic senatorial clout chasing. If Attorney Vic truly cared about budget releases, why is he only making noise now? The process has been the same for years. Let's not pretend this is about fiscal responsibility. It's a campaign stunt, plain and simple. Attorney Vic is running for senator this midterm election. And what better way to stay relevant than by slinging lies and hoping something sticks? His name has been fading from public consciousness. He's nowhere in the top 12 surveys. So how does he boost engagement? By pretending he uncovered corruption when all he's actually done is misinterpret standard government procedures. He's not raising questions. He's manufacturing paranoia. So the real pambubudol isn't happening at DBM. It's happening every time. Attorney Vic Rodriguez opens his mouth and expects people to buy into his nonsense. Funny, isn't it? They're banking on the fact that most people won't fact-check. They count on people seeing viral sound bites, dramatic accusations, and rage-fueled comment sections and believing them blindly. But no matter how Attorney Vic and his minions spin it, the budget release isn't the scandal. The real scandal is a desperate senatorial candidate misleading the public just to trend. Si Vic Rodriguez ang isa po sa mga nagpe-fake news ngayon. O sabi niya, ubos na daw yung budget ng bansa for 2025. 65% daw po ubos na. Nirelease pa lang naman. Ngayon, ang kanila pong utak, kapag sinabing release, ibig sabihin, ubos na, nagastos na. Siyempre, kapag sinabing release, diba, nakaredy na yung pera, nandyan na sa labas, at pwede nang gastusin sa mga pangangailangan ng ating gobyerno. Kailan kaya mapaparusahan itong mga ganitong fake news, peddler? Dapat po gumaya tayo sa sa Singapore. Alam niyo po ba sa Singapore, wala nang fake news? Panoorin po ninyo itong video na to. Singapore got it right. Fake news is a disease and they found the cure. There are people like myself who like to champion free speech. I used to believe it was an absolute force for good, until we all realized it could be weaponized. Back then, it was called black propaganda.
mainly to smear a political opponent using lies and misleading narratives. Black propaganda didn't spread like wildfire as fast as fake news now do. Why? Because it needed an audience. A printing press, a TV station, a radio station, and the entire editorial team. In other words, it required effort. Today, all it takes is one vlogger with a grudge, one blogger with an agenda, one troll farm earning a few pesos per trolling. The Philippines became a breeding ground for disinformation. These days, you don't need evidence, you just need virality. You don't need to be right, you just need engagement. Singapore saw this danger early. Lee Kuan Yew understood that an unregulated press doesn't protect democracy, it hijacks it. When journalists become hitmen for politicians, when bloggers masquerade as truth-tellers while pushing propaganda, when social media turns every idiot with a smartphone into a news source, the damage is not just personal, it is national. So, Singapore did what any functional government should do. They fought back. They started by regulating the press. They made sure that news agencies served facts, not agendas. It wasn't about silencing opposition and legitimate criticisms on policies. It was about silencing manipulation, disguised as journalism. Then came the social media age, where the real danger was no longer newspapers but an army of vloggers, bloggers and anonymous accounts profiting from deception. And so in 2019, Singapore passed the Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act, POFMA. It's not just for journalists. It's not just for news networks. It's for everyone. Under POFMA, the government can fact-check, order corrections, and even take down posts that spread misinformation. A political candidate twists economic data to fit their agenda. POFMA steps in. A vlogger falsely claims a politician embezzled public funds. POFMA steps in. A troll spreads lies about election fraud to undermine democracy. POFMA steps in. And guess what? Singapore did not collapse. It didn't become a dictatorship. It didn't turn into a dystopian nightmare where free speech was dead. Instead, it became one of the most stable, successful, and well-governed nations in the world. Meanwhile, in the Philippines, fake news is an industry. Here, reputations get destroyed before facts can even catch up. Elections get decided by disinformation campaigns, not by informed voters. Conspiracy theories spread faster than any real attempt at governance. And yet, when you propose an anti-fake news law, the same people who benefit from deception will cry about freedom of speech. But freedom of speech was never meant to be freedom to lie. Singapore proved that truth and accountability can coexist. They built a system where trolls cannot drown out facts, and where clickbait merchants cannot hostage national stability. So we should ask, why can't the Philippines do the same? Are we afraid to confront the truth? Po sa video na yan, meron pong tinatawag na Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act ang Singapore. At ito po ay nagawa nila noong 2019. Siguro naman ngayong 2025 dito sa ating bansa, baka naman pwedeng gawin na to. Para po mabawasan ng mga disinformation at ang mga fake news peddler po ay magkaroon po sila man lang ng kaunting takot para gumawa po ng mga fake news. Kasi ang trabaho po ng POFMA, kapag po merong mga naggumagawa ng mga fake news, tinetake down na po kaagad. At ito po hindi lamang para sa mga journalists o sa mga mainstream media, news network, ito po ay para sa lahat. As in para sa lahat, pati sa mga nagko-comment ng fake news, sa mga nagpo-post ng fake news, mga litratong fake news. Katulad nun, meron ako nakitang nakaraan, si Digong ay inilagay ang muka sa isang maestrado ng Supreme Court ba yun? O ano? Ginawang parang judge. Di ba? Ito yung solusyon para mawala ang fake news. Naumpisahan naman na kay Attorney Claire Castro. Okay na yan, meron tayong pangsugpo at panglaban sa mga fake news sa pinapakawalan nitong mga DDEBs. So, kailangan natin ng isang ahensya ng gobyerno na sila naman ang magmo-monitor at lalabanan ng fake news, ide-demanda ang gagawa ng fake news, kakasuhan, at ite-take down ang mga fake news na mga post. At kung saan ang gagaling, alam na natin yan. At yung pagtanggap at paghugot, pagkuha kay Attorney Castro, para sa akin dahil isang babaeng may tapang, may talino, ay karapat dapat. Yung daldal pa niya, pasintabi na attorney, madaldal ka dahil broadcaster ka rin, vlogger ka, tama yan, kaya ikaw nakuha ng Pangulo. At yung ginagawa mo sa loob na nakaraang ilang araw, patok
Ngayon ang pinag-uusapan, ikaw na at saka yung mga anti-Marcos. Hindi na si Pangulong Marcos. Yan naman ang purpose talaga eh. Para maiwas ang Pangulo na siya binubugbog araw-araw, maglalagay siya ng isang taong pwedeng magdepensa para maging magsalita in behalf of the President, Office of the President, para makapokus ang Pangulo doon sa kanyang trabaho. Ang galing ng hugot, ang galing. Yan po yung aking analysis at opinion dyan. Para hindi na maistorbo ang Pangulo, para hindi na ma-stress ang Pangulo dyan sa mga fake news na paninira sa kanya, naglagay siya ng taong sasagot. Pero willing pa rin ng Pangulong sumagot at alam ng Pangulo kung anong ginagawa ni Undersecretary Claire Castro at magkakaroon daw ho ng every month na press conference. Ang galing ng ugnayan. Attorney, good luck. Bagay ka dyan. At tama ang Pangulo, ikaw ang nilagay dyan. Kasi matagal na po, 2 taon kalahati, wala namang ginawa yung PCO. Marami nang naging opisyal dyan, 3 na yung naging cabinet, naging secretary dyan. Pabuntot-buntot lang sa'yo, Mr. President. Wala namang sinasabing pagdidepensa para ipagtanggol ka. Puro, ewan ko kung anong ginagawa nila. Tama lang ang ginawa mo, Mr. President. Ilagay mo ang isang babae, may tapang at kayang sagutin. Kahit Duterte pa yan, kahit sino pa yan. Please like and share ng video ito. So, meron na pong General Torre na magdedemanda, magkakaso sa mga fake news vlogger, sa mga nagpe-fake news. Tapos meron pang isang attorney Claire Castro na lalabanan ang mga misinformation na inilalabas ng mga DDEBs at ng anito nila, ng poon nila na si Digong. So, di ba, lalo nang itong mas magiging maganda kung meron po magmo-monitor nitong mga taong ito, nitong mga fake news na ito. 'Di ba? Total naman pagkakataon na siguro ngayon dahil lumalala po ang fake news ngayong panahon ng termino ni PBBM. 'Di ba? Ito na yung pagkakataon para po makaisip ng isang ahensya na talagang tututok po sa mga fake news. Kasi ang nangyayari po, ang pagkakalat ng fake news ay trabaho. Nagiging trabaho na po ang pagpapakalat ng fake news, ng mga misinformation. Bakit? Yung mga trolls. Maglalapag sila ng topic o ng i-comment nila, sabay-sabay sila magko-comment doon sa isang post. Raratratin nila ng comment na mga maling impormasyon. Kung meron pong katulad ng Singapore na POPMA, 'di ba? Pwede nang i-take down yun kasi alam na ng gobyerno na yun ay fake news. Diba? May magmo-monitor na. Kahit comment lang, meron ng kapangyarihan ng gobyerno na ipa-take down yan kasi nga mali ang impormasyon na yan na inilalabas. Nagiging po kasi hanap buhay ng ating mga kababayan ang pagko-comment ng fake news. Pwede lalo pa sa mga vlogger. Yung mga vlogger na walang muka, yung mga channel na walang muka, at puro salita lang, puro commentary lang ang inilalabas, pero hindi mo alam kung sino ang may-ari, kung sino ang nagpapatakbo, kung sino ang admin nung channel na yon or ng FB page na yon. Diba? So, napakaganda. Tamang-tama dyan si Attorney Claire Castro. Bakit? Kasi alam niya kung ano ang totoo, alam niya kung ano ang hindi totoo. Yan nga ang naging dahilan kaya siya napasok sa PCO, kaya siya nagustuhan ng ating Pangulo na kuning trabahador para kontrahin ang mga fake news na inilalabas ng mga grupo ni Digong, especially ng anito nila na si Digong. So, diba, napakaganda po nito kung magkakaroon po tayo ng katulad ng sa Singapore na yan. Diba, alam nyo, naramdam ko. Masayang-masaya po ang ating mga kababayan na mga pro-admin, mga pro-BBM. Masayang-masaya po sila nung matalaga na PCO Undersecretary etong si Attorney Claire Castro. Kasi po, mayroong lumalaban from the Malacanang mismo. Laban dito sa mga fake news peddler na to. Merong sumasagot sa mga fake news na kanilang ginagawa. Kaya po, di ba, yan po ang pinaka magandang pangyayari ngayong 2025 laban sa fake news. Inumpisahan ng ating Pangulo, di ba? Sana meron pong makaisip na mga kongresista at mambabatas na makagawa ng batas, makabuo ng isang ahensya ng gobyerno na
lalaban sa fake news kasi po napakahirap po na laging may fake news araw-araw. Bakit? Nagugulo ang isipan ng mga Pilipino, nagugulo ang gobyerno, nagugulo ang pamayanan, ang komunidad. Nagkakaroon ng away-away katulad nun. Yung magkakaroon na daw ng laban sa US at sa mga Chekwa. Sinasabi nila maglalaban daw yan pero hindi naman totoo. Diba tinatakot nila ang mga tao sa ganyang sitwasyon? Yung sinasabi nila si President Trump ay maka-Duterte daw, hindi na daw tutulungan ang administrasyong Marcos. Pero, di ba? Ayan. Nakita natin na ang USAID ay patuloy. Etong si Maharlika. Di ba? Si Luka-Lukang Maharlika, ang sabi niya, sinumbong na daw niya kay Trump si PBBM. Hindi na daw tutulungan ni Trump si PBBM. Tapos yung pala, tinuloy pa ni President Trump itong itong tinatawag na USAID na ito, di ba? Kaya sana, meron na pong kumilos para mabuo ito, para magkaroon din tayo ng katulad sa Singapore na POFMA o POFMA. Tapos, yung mga katulad ni Maharlika, hindi na mapapanood dito sa Pilipinas. Yung mga fake news vlogger na nasa ibang bansa, hindi na sila makakapasok dito. Hindi na mapapanood yung kanilang mga content dito. Mapa FB, mapa TikTok, mapa YouTube. Hindi na sila pwedeng magkalat ng fake news dito. Bakit? I-screen na sila. Kumbaga, ipifilter na yung mga vlog ng fake news. Kasi wala namang masama kung kontrahin mo ang gobyerno. Walang masama. 'Di ba? I-criticize mo ang gobyerno, i-criticize mo ang presidente, pero dun lang sa totoo. Yun lang totoong nangyayari, hindi yung sasabihan mo ng bangag ang pangulo kahit hindi naman talaga gumagamit ng pinagbabawal na pulburo ng pangulo. Sasabihan mo na nagnanakaw kahit na hindi nagnanakaw. Sasabihan mo na binebenta ang gold bar kahit naman hindi totoo. Kahit na walang power ang Pangulo na magbenta ng gold bar. Diba? Yan sana ang gawin. Pagkakataon na po ito. Pinakamalala po na fake news ay lumabas ngayong termino ni PBBM. So ano po ang kailangan? Kailangan na po merong mag-monitor at kumalaban sa fake news. So maraming salamat po sa napakagandang video ni Sir Mike Abe. Salamat po Sir Mike Abe. Ingat po kayo sa inyong bakasyon. Nasan mang panig po kayo ng mundo, mag-iingat po kayo mga tropa pips ko. Salamat po. 450,000 subscriber na po tayo. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Nasa mang panig ka ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all Pilipinas. God first. Salamat po.